May isang kababayan tayong galing Japan ang nagbahagi ng kanyang karanasan at dahil nga sa mga issue ng nakawan or nawawalang maleta sa NAIA or iba pang airport sa Pilipinas, naglagay siya ng AirTag sa kanyang maleta. Ito yung maliit na device mostly sa Apple na makikita mo kung nasaan na ang bagahe mo. Dahil nga noon daw ay naranasan na din niya na nawala ng maleta. Pero ngayon ay nawalan ulit siya. Kaya naglagay na siya ng AirTag at yun nga nagamit niya ito sa airlines na itinago niya sa pangalang Yellow Airlines. Actually, wala naman daw sana ang problema sa mga ganitong sitwasyon dahil mostly nangyayari mo talaga ito sa mga airlines or sa mga bagahe ng mga pasahero. Pero yung magbibigay daw sila ng promise or salita na parang hindi nila alam kung nasaan talaga ang maleta ng isang pasahero dahil nga nakikita niya ito kung nasaan ang kanyang bagahe. Nawala yung maleta ko dahil sa isang airline na to. Sino ba naman di mababatrip? From Japan, papunta kang Manila, pero yung maleta mo napunta sa Davao. Itago na lang natin sa pangalang itong Yellow Airline na to. Kung madalas ka sumakay ng eroplano or balak mo sumakay ng eroplano, one day panoorin mo tong video na to for awareness. Kasi minsan napupunta sa ibang bansa o region yung maleta mo. So ito nga, kakabalik ko lang ng Pilipinas from Japan nung December 19. Napaliwanag ko lang yung itinerary ko real quick para mag-guess nyo kung ano yung flow. Ang init. Anyways, yung flight ko kasi ganito, from Osaka to Cebu to Manila. Hindi ako dumiretso kasi mas mura pag nag-transit ako from Cebu to Manila. Naglanding ako sa Cebu ng mga 3 PM. Tapos papunta Manila, nakalanding ako sa Manila ng mga 5 PM. So dahil napaparanoid ako sa mga nawawalang gamit, naglalagay ako ng AirTag sa bag ko or sa mga suitcase ko. Lumanding kami 5 PM, nasa conveyor kami. Lahat ng tao nakuha na yung maleta nila, ako wala pa. Chinecheck ko yung AirTag ko sa mapa, hindi ko makita, kakapatay. Baka nawala na naman, kasi before nawalan din ako ng maleta sa isang low-cost airline din. Tago natin sa pangalang Rent Airline. Pero syempre bati na kami kasi hindi na nila inulit. So ito, nung kinakabahan na ako kasi wala yung maleta ko, bigla sila nag-paging. Tinawag ako, John Michael Shimizu. Ayun nga, binanggit nila na wala akong maleta. Kako, ang bilis naman ng customer service nila, sinabihan ako agad. Kasi alam mo yun, pag may nangyayaring masama tapos sinabihan ka na okay lang, kami bahala, may paraan kami. Ang sarap sa feeling, alam mo na hindi ka pinapabayaan. Sabi nila darating daw yung maleta na 6:55, gusto mo ba hintayin or papadala na lang namin sa inyo? Kako, sige, padala nyo na lang kasi kailangan ko mag-check-in sa hotel. So yun, sabi nila pag landing 1 oras mapapadala na daw nila. Pag uwi ko, pagdating ko sa hotel, nagsettle na ako, kumain na ako, wala pa rin yung maleta ko. Tumaguli ako sa kanila ng 11 PM. So yun, di pala na-facilitate. Shoutout nga pala sa lalaking nasa reception sa NAIA Terminal 3 noong mga 5 PM ng December 19. Huwag kayo magbibitaw ng promise na hindi nyo naman talaga gagawin. So yun nga, again, tumago ko mga 11 PM something. Sabi nila hindi pa daw na-facilitate. Kaya ito na, gagawin na namin, papadala na namin in 2 hours. Sabi sa akin, sir, padala na ba natin ngayon or bukas? Kasi aabutin 2 hours, baka matulog na daw ako. Sabi ko, sige 1 AM, hintayin ko na yan kasi kailangan ko ng gamit ko pang trabaho tapos yung mga damit ko pang kinabukasan. Pero syempre, nakatulog ako. Pagising ko sa umaga, kala ko nasa baba na ng hotel yung maleta. Putik, wala pa rin. Tinawagan ko uli sila kinabukasan mga 10 AM. Di daw nila alam kung nasan yung maleta. Parang may miscommunication daw sa mga night shift. This time naman nasa NAIA na yung AirTag kaya medyo na ako, feel safe. Kasi kagabi nasa Davao yung maleta ko eh. Hindi ko alam kung nagsisinungaling sila or hindi lang talaga nila alam na kung nasan yung maleta ko. Kasi bakit yung AirTag ko sinasabi nasa Davao? Kailangan ng gamit nyo guys, lagyan nyo na AirTag. Anyways, ito na nga. Mga bandang 11 AM, bad trip na ako. Sorry, medyo na feel nung kausap ko na bad trip na talaga ako. Sabi niya, check down nila. So ako naman di ako mapakali. Habang hinihintay ko, paulit-ulit ako tinatawag. Putik, yung mga susunod na oras hindi na nagre-ring yung telepono. Hindi ko lang sure baka minsan pag marami masyado nagreklamo, pinapatay nila yung telepono nila. Tapos yung AI chatbot nila sa website nila, 85 yun nakapila. Grabe na imagine nyo kung gaano karami nagrereklamo. So yun nga, mga bandang 1 AM, iniiskod puntahan ko na yung airport. Tapos nakausap ko sa telepono, sabi go daw, papadala na daw nila. Parang miscommunication na naman sa logistics tapos sa airline mismo. Sabi ko ilang oras ba abutin bago makarating ng Alabang sa hotel ko. Sabi nila max na daw yung 3 PM. Kako, sige 3 PM, hintayin ko na yan. Kahit ang dami kong lakad na kailangan ko puntahan, birthday, vlog, trabaho. Dumating yung maleta ko mga bandang 5 PM na. Sabi ng driver, traffic daw. Itong driver naman, Transportify to. Sabi ng Transportify, dinispatch na daw nung airline na to nung 8 AM pa. Na-traffic lang daw siya, kaya siya inabot ng 8 hours mula NAIA papuntang Alabang. Alam nyo, napakasinungaling. Sabi niya, lumabas na daw siya ng 8 AM pero nakikita ko sa AirTag ko 12 PM nasa NAIA pa rin, hindi gumagalaw.
So ano tong driver na to? Nagpe-petix tumatambay. So kasalanan ng airline, sinabi nila kagabi di-dispatch na nila, pero ginawa nila sa umaga. Etong driver naman nagsisinungaling na traffic daw, pero hindi ko alam kung anong pinaggagawa sa NAIA. Masaya na ako ngayon nakuha ko yung maleta. Ang init na ng panahon, nag-iinit pa yung ulo ko. Gusto ko lang i-shoutout to airline na to, baka kasi maraming traveler na frustrated din ngayon dahil sa mga naiiwan na maleta. Ayusin nyo yung pag-transportation ng mga luggage. Kasi ang laking abala, pati trabaho ko na abala, pati yung mga events na pupuntahan ko na abala. Paano pa kaya yung mga taong urgent talaga yung pupuntahan? Yun lang guys, kaya mamili kayo ng airline na sasakyan nyo kung low cost ba or medyo pricey. Yun lang, di ko alam kung nabanggit ko lahat, pero super frustrated lang ako since kahapon. Kaya nag-ice coffee na lang ako ngayon para medyo lumamig yung ulo ko. Yun lang, shoutout Yellow Airline, ayusin nyo please. Napakaganda talagang idea sa mga ganito, sa may mga kaya-kaya na maglagay ng AirTag sa kanilang mga bagahe. Lalo na sa NAIA, uso ang mga basta-basta na lang kinukuha kahit hindi naman sa kanila. So sa pamamagitan ng ganito, ay matitrace nyo ang maleta nyo kung nasaan man sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa.